Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag. At ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa, isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 12 linggo sa karaniwang panahon. At nung nakalipas na linggo, kung inyo pong maalaala at nawa sumagi muli sa inyong isipan, tinawag ni Jesus at pinangalanan ang 12 apostol o kanyang mga alagad, at sila ay binigyan ng misyon na magpahayag ng mabuting balita, magpahayag ng katotohanan. Hindi ito magiging madali kung kaya't patuloy ang pagbibigay ni Jesus ng mga habilin para sa kanyang mga alagad. Pakisabi nga po sa katabi, huwag kang matakot. Kung sa puntong ito ba ng ating buhay, ano ang kinatatakutan mo? O sino ang kinatatakutan mo? Maganda po na mapagnilayang mabuti, matukoy natin at humingi tayo ng tulong at lakas sa ating Panginoon na ito ay maharap natin. Dito muna tayo sa mga sinabi ni Kristo sa kanyang mga alagad. Muli, sabi niya, huwag kayong matakot. Una, sabi ni Kristo, huwag kayong matakot sa mga tao. Sino ba dito ang mayroong takot na tumayo sa harap o kahit dito man lang, Dati, isa rin po yan sa kinatatakutan ko, yung, di ba, meron tayong stage fright, yung hindi tayo makapagsalita, wala tayong confidence na tumayo. Unang-una, yung self-esteem natin o yung confidence natin mababa. At lalong-lalo na kapag nakikita mo yung audience, yung mga tao. Kasi maraming tao ang mapanghusga, maraming tao ang feeling sila yung magaling, maraming tao ang maalam, maraming tao ang may sinasabi sa kung sino man ang nagsasalita. Kaya kailangan itong harapin ng mga alagad. Kung babalikan natin ulit, ang background ng mga alagad, hindi naman talaga sila eksperto. Hindi sila ang mga scholar. Sila nga ay mga mangingisda lang. Yung iba ay mga pagano o mga makasalanan. Kaya't pinalalakas ni Jesus
ang kanilang loob at sinasabing, huwag kayong matakot sa tao. Basta't magpahayag, basta't isabuhay, ituro kung ano ang katotohanan. At yun ang kailangang harapin. Pakisabi nga ulit sa katabi, huwag kang matakot. Pangalawa, ang sabi ni Kristo, huwag kayong matakot sa mga may kapasidad pumatay ng katawan. Katawan lang yan. Huwag kayong matakot. Ang mararanasan, marahil alam na talaga ni Jesus, marami o halos lahat ng mga alagad ni Kristo ay huhulihin, hahagupitin, at ipakukulong, at sa kahuli-hulihan, ipapapatay din. Iba nga, di ba, ipapakain sa leon, babalatan ng buhay. So pinauna na ito ni Jesus para nang sa ganon, mas maging handa din ang mga alagad. Katawan lang yan. Ang dapat katakutan ay yung katawan at kaluluwa dahil nagpasakop ka sa tao, dahil nagpatakot ka sa mga tao, sa impyerno ka naman mapupunta. Yun ang dapat nating katakutan. Pero wag mong katatakutan yung mga kayang saktan ka physically. Alang-alang sa mabuting balita. Pangatlo, ang sabi ni Kristo, huwag kayong matakot dahil higit kayong mahalaga. Anong ginamit ni Kristo? Yung mga maya, yung mga ibon, hindi sila pinababayaan ng Diyos. Lalo tigit tayo, kayo, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Ang pakisabi ulit sa katabi, huwag kang matakot. Saan ba tayo dinadala ng mga takot natin? Iba sa inyo, takot magpa-check up. Diba, no? Kasi pag nagpa-check up, automatic, paglabas, reseta. Ibig sabihin, gastos. Iba sa inyo, takot magpa-ospital. Nung nakalipas na linggo po, nung namatay yung mother ko, bago pa yon ay talaga nasa ICU. Talaga minsan, habang naghihintay kami sa ICU, sa labas ng ICU, dahil di naman pwedeng basta-basta papasok. Sa tuwing lalabas yung nurse, ay ito po ang sabi ni Doc, kailangan CT scan. Ito po ang sabi ni Doc, kailangan ultrasound. Ito po ang sabi ni Doc, kailangan i-X-ray. Ang dami, bawat labas, Parang, pero bawat labas din ay natatakot kang marinig yung balita na wala na. Pero kailangan talagang harapin. At bawat kilos, gastos. Bawat kilos, bayad. Kaya marami ang pinipili na lang, wag na lang magpa-ospital. Kasi nakakatakot ang bill. Nakakatakot ang gastos. Pero kailangan mong harapin. Sabihin niyo nga ulit sa katabi niyo, huwag kang matakot. Kaya pinaghahanda, di ba, Mahirap din po kasi yung wala tayong paghahanda. Mahirap yun, mas mahirap na harapin yun. Pero kung bubuksan natin at lalawakan natin ang ating mga isipan, magagampanan natin at magagawa natin ang ating mga misyon ng buong tapang at ng buong kababaang loob. Katulad ni Jeremias, nagpakatatag, sabi niya, kahit ang matatalik niyang kaibigan, pinagbabalakan na siya ng masama dahil siya ay naninindigan sa katotohanan, dahil siya ay nagpapahayag ng mensahe ng Panginoon at ayaw ng mga tao na makinig sa Kanya. Pero nagtiwala pa rin siya sa Diyos at ang Diyos ang magtatanggol sa Kanya. Kaya ganun din ang sinasabi sa atin ngayon. Para sa mga tatay na mga naririto, kinikilala natin ngayong Father's Day. Hindi ko alam kung ano ang inyong mga takot. Huwag kayong matakot maging ama. Huwag kayong matakot
na umako ng responsibilidad. Minsan kasi, no, mas pinipili ng mga tatay. May mga takot ang mga tatay, kaya mas pinipili. Dalawa lang naman, either manahimik lang yan, o kaya naman maging masalita. No, yung mapamura, magagalitin. Dalawa lang, paano na-express yung takot sa kanilang mga dibdib. Na habang inihintay o habang tinitingnan nila ang kanilang mga pamilya, dahil sa kanilang takot, hindi nila matupad ang kanilang mga pangarap para sa kanilang mga anak, para sa kanilang mga pamilya. Kaya sa mga tatay din, ang mga naririto, huwag kayong matakot. Manalig lang kayo at kumapit lang kayo sa Diyos. Magtiwala lang kayo sa Diyos. Magagampanan ninyo ang inyong pagiging ama at asawa sa inyong mga pamilya. Amen?